Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Operasyon kontra Colorum ipapatupad ng mga road agencies bilang paghahanda sa BSKE at UNDAS. Ika-31 ng Oktubre, hindi idedeklarang holiday. Kaso sa iligal na sugal online tinutukan ng DILG. 2 puganteng Koreano arestado sa Pampanga sa kasong panggagancho. Pagbili ng karne, kinakailangan may sertipiko na nagdaan sa inspeksyon ayon sa NMIS. Department of Migrant Workers, inaasikaso na ang pagpapauwi sa higit pang 100 OFWs mula sa Israel. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sususpendihin ang number coding scheme sa Araw ng Halalan at Undas batay sa anunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay kasunod ng deklarasyon ng non-working day sa ika-30 ng Oktubre, gayon din sa ika-1 at ika-2 ng Nobyembre kung saan pinapayuhan ang mga pasahero na hanggat maaari ay bumiyahe ng maaga. Samantala, ipatutupad ang expanded number coding scheme mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sa kaugnay pang balita, sa nalalapit na BSKE at UNDAS ngayong taon, patuloy ang paghahanda ng ilang road agencies para sa mga pasaherong magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Narito si Princess Castro para sa kabuuang detalye. Alinsunod sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong katapusan ng buwan, magkakasal ng Oplan kontra Colorum ang pinagsamang puwersa ng mga road agencies ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Ito ay para maiwasan ang paglipanan ng mga Colorum na van na magtatangkang mamasada buhat ng inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong mag-uuwian sa kani-kanilang probinsya para bumoto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa ika-30 ng Oktubre. Gayon din ang mga commuters na bibisita at gugunita sa kanilang mga mahal sa buhay sa paparating na undas sa unang araw at ikalawang araw ng Nobyembre. Ang mga kalahok na ahensya ay pinangungunahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Land Transportation Office o LTO, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Interagency Council o IAC. Ayon kay LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano, paiigtingin nila ang operasyon sa mga bus terminals kung saan magtatalaga sila ng mga help desk sa bawat terminal kung saan maaaring magsumbong ang publiko. Samantala, ayon naman sa LTO, ang operatiba ng kanilang ahensya ay nagsimula na noong ikalawang linggo ng Oktubre at magtatagal hanggang unang linggo ng Nobyembre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Sheloy Garafil, walang plano ang palasyo na ikonsidera na gawing holiday rin ang ika-31 ng Oktubre. Ang ika-31 ng Oktubre ay napapagitnaan kasi ng special non-working days dahil sa gaganaping BSKE sa ika-30 ng Oktubre at 2 araw pa ng holidays bilang paggunita sa undas sa darating na ika-1 hanggang ika-2 ng Nobyembre. Isa pang balita, mananatiling nasa heightened alert ang 42 commercial airports na pinatatakbo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa inaasahang pagtaas ng pasahero sa darating na undas. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, handa na ang mga paliparan ng CAAP para sa pagdagsa ng mga pasahero. Ang karagdagang mga tauhan lalo na mula sa mga airline ay itinalaga na mula kahapon, ika-24 ng
Oktubre hanggang ika-4 ng Nobyembre. Upang maiwasan ng mahabang pila, pinayuhan ni Apolonio ang mga pasahero na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal tulad ng matutulis na bagay at likido. Hinihikayat din silang makarating sa paliparan 2 hanggang 3 oras bago ang kanilang flights. Kabi-kabilaan na ang paghahanda ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon para sa paparating na undas ngayong taon, kung saan isa na rito ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Tunghaya ng detalye kay Princess Castro. Kasado na ang security at traffic plan sa lungsod ng Quezon alinsunod sa papalapit na taunang paggunita sa All Souls Day at All Saints Day sa unang araw at ikalawang araw ng Nobyembre. Kaugnay nito ay ang pagtatalaga ng nasa 1,000 tauhan mula sa Traffic and Transport Management Department o TTMD ng lungsod upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng undas. Ayon kay QC TTMD OIC Dexter Cardenas, tututukan nila ang mga pinakamalalaking sementeryo sa lungsod gaya ng Bagbag at Novaliches Public Cemetery. Aniya, inaasahan ang pagdagsa ng nasa higit na 40,000 tao sa Bagbag Cemetery habang higit sa 12,000 naman sa Novaliches Public Cemetery. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay rin ang mga tauhan ng QC sa mga bus terminal na inaasahang dadagsain ng mga biyahero. Kabilang din sa mga ide-deploy ng pamahalaan ng lungsod ay ang mga medical personnel at first aid station. Samantala, kaisa rin ang pamahalaan ng QC na nakikipag-ugnayan ngayon sa ilang mga ahensya hinggil sa Oplan kontra Colorum ng mga road agencies. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, sa utos ni DILG Secretary Benhur Abalos, magiging katuwang na ng PCSO ang PNP upang labanan ang mga iligal na loto online. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Katuwang na ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang Philippine National Police o PNP sa pagpapalakas ng kampanya laban sa mga iligal na loto online. Ito ay alinsunod sa utos ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. para hulihin ang mga cybercriminals na nakakakuha ng ilang bilyong piso. Ang PCSO ay nagsampa ng kaso laban sa 4 na kumpanya na siyang hindi otorisadong magsagawa ng operasyon sa loto online at tumanggap na mataya kung saan ginamit din umano ng mga ito ang pangalan at logo ng PCSO. Kaya tiniyak ni Abalos na palalakasin ito ang kampanya laban sa mga iligal na gawain at siniguro na pagbabayarin ang sinumang mapatunayang may sala at sangkot. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lagay ng panahon, makakaapekto pa rin ang nararamdamang amihan sa Hilagang Luzon habang ang shear line naman ang magdadala ng pag-ulan sa silangang bahagi ng gitnang Luzon. Bunsod nito, asahang makakaapekto ang shear line sa mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Northern Quezon. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan naman ang asahan sa Batanes at Babuyan Islands na dulot ng amihan. Gayon din ang pulupulong pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Cagayan Valley. Asahan pa rin ang flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Mas pinabilis na pamamahagi ng fuel subsidy isinusulong ni PBBL. DILG Secretary Benhur Abalos nagbabala ukol sa gimmick ng mga kandidatong bumibili ng boto. Kaso sa iligal na sugal online tinutukan ng DILG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Mas mabilis na proseso at pamamahagi ng fuel subsidy ang kasalukuyang tinututukan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang tugon sa kamakailang oil price hike. Narito si Francis Rio Dique para sa balita. Upang temporaryong maagapan ang mga nangyayaring oil price hike sa bansa, fuel subsidy ang isa sa mga inaasahan ng mga driver. Ngunit imbes na matugunan ang mga pangangailangan, 3 buwan pa ang tinatayang pagproseso nito bago mayabot sa mga benepisyaryo. Kaya naman iminumungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawing 1 buwan na lamang ang pagproseso nito, gayon din ang pagpapasimple ng mga kailangang ipasang requirements. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay sinabi ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla sa isang press briefing sa Malacanang. Dagdag pa niya, kasalukuyan ang sinusulong ng Department of Budget and Management sa Kongreso na ang kailangan ng pag-aproba dito ay ang DBM, DOTR at ang DOE. May release naman ito kapag na-finalize na ng DOTR ang mga may prangkisa, DILG naman para sa listahan ng mga tricycle drivers at DTI para sa delivery service drivers. Samantala, hinihikayat ni Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang transition ng mga mass transport at light cargo na sasakyan sa pagiging electric vehicle o e-vehicles. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang BSKE pa rin, sa papalapit na BSKE nagbigay babala si DILG Secretary Benhur Abalos ukol sa mga gimmick ng mga kandidatong nagbabalak bumili ng boto. Ayon kay Abalos, ang pagdaan sa mga bingo at ibang laro ay lumang estilo na siyang mahigpit na binabantayan ng DILG at COMELEC. Pinaalala muli ni Abalos na may parusa ang sinumang magtangkang isagawa ang vote buying para sa BSKE. Bilang suporta sa kampanya ng Philippine Charity Sweepstakes Office laban sa iligal na operator ng Lotto Online, nangako si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na tutugisin ang mga cybercriminals na sangkot rito. Tunghaya ng balitang dala ni Jade Buhoy para sa buong detalye. Dahil sa patuloy na paglaganap ng mga iligal na operasyon ng Lotto Online, nakiisa ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na sugpuin ito. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang kanilang hangarin na masugpo ang operasyong ito ay naglalayong mapagpatuloy ang dedikasyon ng PCSO na matugunan ang medikal na pangailangan ng mga pamilyang benepisyaryo ng kanilang mga programa. Aniya, ang mga cybercriminals at ang kanilang iligal na gawain ay nakakabawas sa kaukulang halaga ng pondo na susuporta sa pangangailangan ng mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan, nagpataw ng kaso ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles sa 4 na kumpirmadong kumpanya na sangkot sa di-otorisadong operasyon ng online lottery sa bansa. Bilang bahagi nito, pinag-utos rin ni Abalos sa Philippine National Police, lalo na sa Anti-Cybercrime Group, na siguraduhin na ang bawat operasyon ay dumadaan sa PCSO at tugisin ang mga grupong nasasangkot sa mga iligal na operasyon online. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nahuli ng Bureau of Immigration sa lungsod ng Angeles sa Pampanga ang 2 Koreanong pugante dahil sangkot ang mga ito sa kasong panggagancho. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Noong kamakailan, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 puganteng Koreano dahil sa pagkakasangkot nila sa kasong panggagancho. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, kinumpirma ang pagkakakilanlan ng 2 sospek bilang sina Kwon Jun-yong, edad 38 taong gulang, at Sok Jung-min na 48 taong gulang, kung saan naaresto sila sa Barangay Kuwayan sa lungsod ng Angeles, Pampanga. Base sa ulat, si Kwon ay wanted sa kasong ukol sa telecommunications fraud sa South Korea, samantalang si Sok ay dahil sa war fraud, money laundering at identity theft. Samantala, pinahayag ni Tansinko na ang deportasyon ng mga ito ay aaksyonan sa lalong madaling panahon.
Bukod pa riyan, minarkahan din ang pagkakakilanlan ng mga ito bilang blacklisted na mga dayuhan upang mapigilan ang pagtungo nito sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bukod sa pagbibigay edukasyon, nais ding paigtingin ng Department of Education o DepEd ang accessibility nito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko. Ito ay matapos talakayin sa isang conference ang mga usaping magsasaayos sa proseso ng ahensya tulad ng tamang pagtugon sa mga reklamo, proteksyon para sa mga kabataan, pagpapaigting ng proteksyon sa kabataan at pagpapabilis ng sistema ng serbisyo publiko ng naturang ahensya. Pinuri naman ni DepEd Undersecretary Attorney Wesley Poa ang ahensya sa pagiging top 8 nito sa may pinakamataas na complaints resolution rate noong taong 2022. Isinaad ng Department of Tourism o DOT kamakailan na handa na umano ang Oriental Mindoro na salubungin ang mga turista matapos makabangon mula sa epekto ng oil spill na naganap sa lalawigan noong Pebrero. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ay nakikita na ng DOT ang muling pagbangon ng turismo sa lalawigan. Aniya, ang Oriental Mindoro ay bukas at handa na para sa turismo. Inanyayahan niya rin ang lahat ng Pilipino at turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na bisitahin ang lahat ng magagandang destinasyon dito. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagtutuunan ng pansin ng administrasyon ang sariling produksyon ng bansa sa agrikultura at hindi dedepende sa mga imported na mga produkto. Francis Riodique para sa Balita. Mas mataas na produksyon sa agrikultura, seguridad sa supply ng pagkain at abot kayang mga pagkain. Ito ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang talumpati sa 70th founding anniversary ng Federation of Free Farmers o FFF. Kaakibat ng pahayag na ito ay ang pagbibigay diin ng Pangulo sa pagtitiyak na poproteksyonan ng administrasyon ang kapakanan ng mga magsasaka, mangingisda, manufacturers at mga consumers. Sa kasalukuyan, may inalaan ng budget ang Pangulo na kasalukuyang Secretary ng Department of Agriculture na 4.73 bilyong piso para sa investment sa modernisasyon ng agrikultura, partikular na sa pangingisda. Dagdag pa niya, kumpiyansa siya na lumago ang sektor ng pangingisda dahil sa pagkakaroon ng 88.85 bilyong pisong budget dito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Ilang mga probinsya sa BARM nakatanggap ng tulong pinansyal bilang bahagi ng 4Ps. Pagbili ng karne, kinakailangang may sertipiko na nagdaan sa inspeksyon ayon sa NMIS. Likha ng Central Luzon Trade Fair, opisyal nang inilunsad ngayong araw. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang masigurado ang sapat na supply ng masaganang pagkain sa mga mamamayan, namahagi ng bigas at pinansyal na suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, alinsunod sa mithiin ng kasalukuyang administrasyon at programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
bigas. Ang bawat benepisyaryo ng 4Ps ay nakatanggap ng 25 kilong sako ng bigas na siyang mula sa mga kinumpiska ng Bureau of Customs sa Zamboanga noong nakaraang buwan ng Mayo. Ayon sa pahayag ng kawani ng DSWD na si Romel Lopez, minarapat ng Administrasyong Marcos na ipamahagi ang mga nakumpiskang bigas upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang maralita sa rehiyon. Maging mapanuri sa pagbili ng karne. Yan ang paalala ng NMIS matapos nitong isagawa ng inspeksyon para masiguro na sariwa at ligtas bilhin ang mga karne sa merkado na siyang dapat may tatak ng NMIS. Alamin mula kay Daniza Lopez. Hinikayat ng National Meat Inspection Service o NMIS 4A ang publiko na maging mapanuri sa pagbili ng mga karne. Ipinahayag ni NMIS Calabarzon Regional Technical Director Dr. Fernando Lontoc ang patuloy na pagsasagawa ng inspeksyon para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga mamimili. Ayon kay Lontoc, dapat na mayroong tatak ng inspeksyon at sertipiko ang mga karne para masiguro na nagdaan ito sa pagsusuri ng NMIS. Bukod pa rito, nararapat din daw na tingnan ang kulay kung maputla o hindi para makita kung sariwa pa ba ang mga ito. Dagdag pa niya, siguraduhin din dapat ng mga mamimili na walang hindi kaaya-ayang amoy ang mga karne. Sa papalapit na holiday season, tiniyak naman ni Lontoc na sapat ang supply ng mga karne para sa mga mamimili sa Calabarzon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang inumpisahan ang unang araw ng likha ng Central Luzon Trade Fair sa SM Mega Mall. Ang trade fair na ito ay mula sa inisyatiba ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 upang matulungang paunlarin ang mga maliliit na negosyante, gayon din ang maipakilala ang mga natatanging likha mula sa kanilang rehiyon. Tampok ang iba't ibang produktong kagamitan at pagkain mula sa mga lalawigan ng rehiyon tulad ng Pampanga, Bataan, Zambales at Bulacan. Ang trade fair na ito ay magtatagal ng 5 araw simula ngayong Miyerkules hanggang sa ika-29 ng Oktubre. Pinoproseso ng Department of Migrant Workers o DMW ang nasa may kabuuang 120 manggagawang Pilipino na humiling sa gobyerno para sa repatriation mula sa Israel. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, ang ika-4 na batch ay inaasahang aalis sa Israel sa Huwebes, ika-26 ng Oktubre taong kasalukuyan. Matatandaang kamakailan ay dumating na sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang ikatlong batch ng mga repatriate mula sa Israel na binubuo ng 25 OFW at isang sanggol. Ayon sa DMW, sa ngayon ay mayroon pang 137 Pilipino na nasa Gaza. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Operasyon kontra Colorum ipapatupad ng mga road agencies bilang paghahanda sa BSKE at UNDAS. Ika-31 ng Oktubre, hindi idedeklarang holiday. Kaso sa iligal na sugal online tinutukan ng DILG. 2 puganteng Koreano arestado sa Pampanga sa kasong panggagancho. Pagbili ng karne, kinakailangan may sertipiko na nagdaan sa inspeksyon ayon sa NMIS. Department of Migrant Workers inaasikaso na ang pagpapauwi sa higit pang 100 OFWs mula sa Israel. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.